Mga sirang appliances, binibili! Mahigit isang dekada nang ginagawa ito ni Joanna. Tapos ka dyan, biling ko na. Ang magbahay-bahay sa Malabon. Sakay ng kanyang kolong-kolo para mamili ng sirang appliances. Baka may sira po kayong appliances yan. Tingnan ko, ma'am. Ito po kasi pong computer eh. Ano na natin na 250 para? Dahil sa kanyang sigasig at pagpupursige sa mahirap na trabaho, nakilala siya sa komunidad. Mga sirang appliances, binibili! Pero sino pa naman ang mag-aakala na ang pagpapadyak at pagbabaklas ni Joanna Giving us voice to speak and to hear what we want to say. And dadalhin siya sa iba't ibang bansa. Wow! Sumakses! Una kong nakilala si Joanna noong 2021. Naghahanda rin siyang mag-ikot sa kanilang komunidad noon. Nagsisimula ang araw ni Joanne sa utang. Gandang umaga, madam. Huwag kaming puhunan. 3,000 po. 3,000. Tag-1,000 kami. Ay, wala akong barya. Sige, okay lang, ma'am. Papabaryan na lang namin, te. Ito na lang. Naka-TV pa ako, ha? Pagkatapos, papanik na siya sa pedicab para makipagsapalaran. Kasama ang kapitbahay na si Mary Ann. Mamaya, panabe. Mga sirang TV, washing, electric fan, CPU, aircon, binibili! Nag-iikot sa paligid sina Joanne para bumili ng sirang appliances at iba pang kasangkapang dekuryente. E-waste ang tawag dito. Ate, papasok ako. Nasabi na po ba ni Ate Monet? Ate, biling ko po yung aircon. Sabi niya. Opo. Buhay naman ng kasangkapan ngayong araw, isang lumang air conditioning unit. Thank you. Eh, paano yung ano? Pag Hindi, ako na po. Dalawa po kami ni San. Sige po. Ayaw po namin. Ang lakas ng dalawa. Opo. Doon ka sa unahan. Baka umano. Washing, electric fan, CPU, monitor, aircon, binibili. Biling ko na. Ayan, 200. Apa. Isang sirang washing machine naman ang sunod na nabili ni na Joanne. Akan electric fan. May kasama pang ventilador. Okay. Hala! Baka may mga sira kayo dyang rep! CPU, aircon, washing, TV, sir! Binibili namin! Opo! Ano? Sir, meron? Sa opisinang ito, may mga lumang printer at computer naman. Ito lang. Boss, baka may sira kang appliances dyan, boss. Binibili namin. Salamat po. Habang dumarami ang naiipong kasangkapan, bumibigat ang pedicab ni na Joanne. Pero may konting espasyo pang naiwan sa sidecar, kaya wala pa ring tigil ang dalawa sa pag-iikot. Opo, mahirap po talaga. Mahirap po, biruin niyo naman po. Iikot kami, umaga. Siyempre, pag alis namin, magaan pa eh.
Siyempre, ganado pa kami. Pero yung, nandyan na yung bigat ng kalakal, tapos pumapadya ka na, sinasabayan mo pa ng sigaw, mahirap po. Ang naipong appliances ni na Joanne, hindi pa pwedeng ibenta sa junk shop. Binabaklas muna ito. Ha? So wala namang sariling pwesto o junk shop yung samahan, kaya dito sila nagbabaklas sa gilid ng kalsada sa ilalim ng sikat ng araw at habang dinadaan-daanan ng mga sasakyan. Nandito na rin ang iba. Ang tropa ni Joanne, puro nanay. Ano po yung binabaklas niyo? Ano po to, Sir Tanso, nakakonekta sa loob. Po yung nagsusupply ng kuryente. Nagpapalamig po sa taas. Kapag nagbabaklas, sir, kailangan malinis. Kailangan wala kang mapiperwisyo. Lalo po dito, sir, kung makita nyo, daanan po to. Kailangan wala pong masisirang gulong ng sasakyan. Kaya kailangan yung matornilyo, isisino po namin siya. Sige, higa ko na. Alis mo dyan. Sa lahat daw ng appliances na kailangan baklasin, pinakamahirap ang mga refrigerator. Siguro po, mga 10 balding pawis bago matapos. Pero ang paboritong baklasin ni na Joanne, mga aircon. Kasi po ito, karamihan po dito tanso. Bihira po dito yung sinasabing panapon o yung hindi na nagagamit. Ang aircon po kasi, sir, pag binabaklas mo, tas nakikita mo na yung kita, nawawala yung pagod mo eh. Ultimo radiator at motor ng aircon, binibiyak pa para makuha ang tanso at iba pang bakal dito. Ito na yung mga nakuha natin mula sa isang buong araw ng pagbabaklas. Yung mga naibebenta, ito yung pinakamahalaga, yung tanso. Ito yung mga tubing galing sa aircon. Tapos ito yung galing sa makina, no? Opo. Tapos meron tayong mga board, iba-ibang klase. Anong pinakamahal dito? Motherboard po. Ito, kinikilo rin ito tapos binibenta. Pero iba pa siya dun sa board ng galing sa TV, VHS po. VHS, at ibang mga appliances. Tapos yung mga bakal, iba-iba rin yan. Meron tinatawag na BI daw. Ito. Tapos ito yung bakal. Ito, aluminum. No? Tapos yung mga plastic, iba-ibang klase rin. Separate nyo na para mama hindi na natin naman. Pero may isang appliance dito na hindi masyadong ginagalaw ng mga nanay. Yan ang mga lumang telebisyon at monitor na merong cathode ray tube o yung tinatawag na CRT. Yan yung babasaging tubo. Gaya nito. Hindi pwede pakinabangan itong ano? Kasi tube? delikado po to, sir. Pag binasag po ng mga bata yan, mapupunta sa mata. Kasi bubog po yan eh. Ang bubog galing sa mga CRT, hindi lamang nakakasugat. Naglalaman pa ito ng lead at iba pang kemikal na lubhang masama sa kalusugan. Dati, kung saan-saan lamang itinatambak ang mga lumang TV. Pero ngayon, iniipon na ito ng iba't ibang samahan para sa tamang pagdispatsa. Proyekto ito ng United Nations Industrial Development Organization o UNIDO kasama ang gobyerno, pribadong sektor at mga NGO. Ang kanilang layunin, pigilan ang lalong pagkalat ng e-waste sa bansa. Sa 150 yan, sir. 150 yung iba nandun pa sa bodega. Si Hover ng Eco Waste Coalition, regular na pumupunta sa Longos upang bilhin ng naipong CRT mula sa mga mangangalakal. Kwento ni Hover, kulang pa ang kaalaman ng publiko tungkol sa mahalaga at masalimuot na proseso ng e-waste disposal.
Hindi naman to kilala sa atin eh. Yung karamihan kapag sinabing nangangalakal, ang nakapokus tayo din sa dyaryo, bote, garapa. Pero yung hindi nila alam, na may ganitong klase ng hanap buhay, yung pangangalakal mula dun sa mga electronic waste. Isa lamang ang Barangay Longos sa 4 na lugar sa Metro Manila na sakop ng proyekto. Tinuturuan at binibigyan nila ng training ang iba't ibang samahan ng mga mangangalakal. Bukod pa sa suporta sa kagamitan at pinansyal. Kaya nung nasimulan tong proyekto at bilang isa sa mga pangunahing programa ng Eco Waste dito sa proyektong ito, ay yung magkaroon ng information education campaign na wag nang basagin, sunugin yung mga e-waste na nakukolekta nila. Pero kailangan pa itong palaganapin sa buong bansa. Sa Pilipinas, halos 6,000 tonelada raw ng e-waste na mula pa lamang sa mga desktop computer at TV ang naiipon taon-taon. Marami sa mga ito, itinatambak lamang sa bahay. Matapos magligpit ng gamit sa bangketa, dinala na ni Joan ang kanilang kalakal sa junk shop. Madam Dam. Nalapag ko na. Dahil hindi ko na kaya. Ito po, IC. Kaya Alma, sabihan mo ko pag isa lang. Pagbakan-bakan. Sabihan mo. 300. Ay, Kamusta kita? Bali, kumita po kami ng nasa 1,000 plus din. Happy ka na ba nun sa ganong kita? Wala po tayong magagawa eh. Ito po yung kinaya ng padyak namin sa maghapon. Pero hindi pa rito nagtatapos ang kwento ng mga e-waste. Sa isang pasilidad sa Calamba, Laguna, dinadala ang mga sirang TV mula sa Longos at iba pang lugar sa Metro Manila. So basically ganito, pagdating ng truck, ibababa, then i-weigh. Ipinakita sa akin ng supervisor na si Jonathan kung paano nire-recycle ang e-waste sa kanilang planta. So ito na yung dismantling area. So ito yung, dito babakasin yung TV. So iniingatan talaga nila yung tube na hindi talaga mabasag. So yung may tanso, so yun yung yoke. So yan yung pinagkaabalahan ng mga mambabakas. Kasi yan ang may halaga. Pero kahit dito, hindi pa rin ginagalaw yung mismong picture tube. Ipinapasa pa ito sa ibang planta upang idispatcha ng maayos. Ganun siya kadelikado. Ang mga PCB o printed circuit board mula sa TV may ilang hakbang pa na kailangan pagdaanan. So yung PCB, yung board, yun po yung ika-crush after nung ma-dismantle. Ika-crush natin. After ma-crush, dadalhin din dun sa treatment. Ang durog na TV, isasalang na sa isang malaking makina na malahorno. Lulutuin ito sa mataas na temperatura ng ilang oras. So ito na yung last process niya. Okay. So ayan, kinikilo pa rin para alam natin yung ilang kilo yung pumasok versus doon sa output. I see. Oo, so Ano po ayan. yung main product na kinukuha natin dito? Ano main raw material? Yung copper po. Copper, tanso. Tanso, yes. Oo, tanso. Kapag natapos na ang proseso, ito ang resulta. Ito yung copper niya. Ito yung tanso. Oo. So mula dun sa mga board, Oh, yun yung na-recover na copper. tamang galing, kaalaman at makinarya ang kailangan sa e-waste disposal dahil sa mga panganib nito sa kalusugan. Yung plastic casing ng mga lumang TV,
may mga lason pala ang mga ito. Gaya ng polybrominated diethyl ethers o PBDE, isang flame retardant na may bromine. At heavy metals tulad ng lead, arsenic at chromium. Gamit ang isang scanner, pinatunayan ito ni Jonathan. So ganyan ang pag-test, ilalapat lang siya talaga. Yan. So hintayin ng 10 seconds. Okay, complete. So check natin yung result niya. Ang bromine is 148,000. Opo. O 148,000 640. 640.12. So ang acceptable lang is 1,000 below. Wow, edi ang taas So nito. sobrang taas niya. Ang tamang disposal ng e-waste, hindi lamang para sa kalusugan, mabuti rin ito sa kalikasan. Dahil ang lason mula sa e-waste, masama para sa mga halaman at hayop. Bukod dito, malaking tulong ang pag-recycle para mabawasan ang pangangailangan sa mga hilaw na materyales, gaya ng tanso at ginto na kailangan minahin. Para hindi na yung iba nating kababayan maghukay pa ng ginto. Kasi pwede naman palang i-recycle galing sa mga appliances na di na pwedeng magamit. Kasi yung paghukay ng mga metals, may hangganan din yan yung mining. Oo, pag naubos, wala na tayong minerals makukuha. Ang mga nanay na mambabakla sa Longos, di lamang mabigat na trabaho ang sinusuong araw-araw. Buong tapang din nilang hinaharap ang hamon ng pagiging babae sa ganitong uri ng hanap buhay. Yung ibang katulad din namin mga kababaihan na pag nakikita kami, ano ba yan? Kababaeng tao, ganyan-ganyan, ganito ganon. Mahirap po, marami po siyang muka. Natutuhan ni Joanna ang pangangalakal mula sa kanyang asawa. Naisipan daw niya itong tulungan dahil sa hirap ng trabaho. Kasi po sir, wala po siyang katuwang. Alam niyo yung pagdating niya, makikita mo siya pagod, tapos gutom. Siyempre ikaw bilang asawa, naawa ka sa kanya. Kaya po kailangan talagang aralin. Bilang isang nanay, ano yung pakiramdam mo na nagagawa mo to at nakakatulong ka doon sa kabuhayan ng iyong pamilya? Masaya naman po. Pero minsan pinag-aawayan po namin mag-asawa kasi nahihiya po siya. Bakit siya nahihiya? Kasi dapat daw po hindi ako nangangalakal. Ayaw niya po ako nangangalakal kasi dapat daw po trabaho niya yun eh. Suportahan kaming asawa niya, mga anak niya. Siguro, ako kasi sir, hindi ako nahihiya eh. Kahit sabihin niya na dapat siya lahat, hindi ako nahihiya. Kasi, pag mahal mo yung pamilya mo, gagawin mo lahat eh. Makalipas ang 4 na taon, muli kong binisita si Joanna sa Malabon. Hello ate! Ay, hello po, Kumusta Sir ka na? Atom. Long Okay time lang no po. see. Opo. Eto po. Sige, hindi na kita kakamayan dahil Opo, madumi po yung kamay ko. gloves. Opo. Ganda ng bago niyong lugar Imbis na magbakla sa kalsada, dito na ang bagong pwesto ni na Joanna ngayon. Isa itong community e-waste recycling facility na pinondohan ng isang international organization sa tulong ng pamahalaan. Ano yung binabaklas mo ngayon? Ano po, monitor po. Kung bihasa na noon, lalo pang naging eksperto si Joanna sa proseso ng pagre-recycle ng iba't ibang klase ng e-waste. So halimbawa ito, bakal, tapos yung tinatanggal mo ngayon, Board po. yung board. Opo. Kinikilo rin to no? Opo. Tapos itong sa harap, Yan po ay mga tapo na. Ayan po tapo na to? Opo. Ayan po yung mga ano nila. ano to, parang parang backing lang o sa screen to? Screen po yan, sir. Lahat po yan. Hindi naman toxic ito.
Hindi naman po siya ganun ka-toxic. Usually, sir, ang toxic po kasi yung mga plastic. casing. So, pwede ko dilaan to. Malaki, sir. Nang lipunan sa amin, ganun na lang. Malaking tulong daw kina Joanna ang pagkakaroon ng maayos na pasilidad para sa kanilang trabaho. Lahat po ng gamit namin ngayon ay electronics na. Ito, no? Hindi mano-mano. Hindi na po siya. Tapos, Ano to? Pinipisi lang? Opo. Yan, ganyan. Yan. Parang itatapat nyo lang siya sa tornilyo, tapos... Mas mabilis ang Opo. trabaho. Tsaka mas safe po. Kasi dati, kapag pilip, talagang pag dumulas, may tendency na... Baka matamaan Opo. ka. Tsaka ang kagandahan nito, merong bangko. Opo. Kaya hindi kayo Dati. hindi masakit sa likod Opo, na opo. nakatuwad kayo. Nung nakita niyo po kami dati, talaga nakaupo kami sa kalsada. Tapos pinapalo nyo lang dun Oo, sa pinapalo sidewalk. ko po. Kasabay ng pagpapatayo ng center na ito, binigyan din daw ng karagdagang training ng ilang NGOs ang mga mambabaklas. Natutuhan daw ni Joanna kung gaano kahalaga ang kanilang trabaho sa komunidad at sa kalikasan. Tinulungan niya po kami na ipamulat na okay yung trabaho nyo, pero dapat mas maayos kasi bawat electronics na mababaklas nyo ay may kalakip na panganib. Ano siya sabi mong panganib dati? Ito dati rini-recycle. Opo, pag ito po, halimbawa po, ang bromine nito is 2,000. Oo. Ang ano po is 1,500 pababa. Yun lang ang pwede Opo, dapat. pag ito po nasama sa tunawan o sa factory, lulusawin po ulit yan. So magpuproduce po siya ng another product na pwedeng tabo, pwedeng timba o hanger o zipper, pwedeng kutsara na pag nagamit po natin, Toxic. makuha po yung toxic, mapupunta po sa atin. Nilista mo muna dapat lahat ng items bago tayo. Dahil sa kanyang sipag at galing, isa pang karangalan ang dumating sa buhay ni Joanna. Ang maging kinatawa ng Pilipinas sa ilang mga conference sa labas ng bansa. I would like to thank you, everybody here. It's my honor to be here and talking about our story. Malayo na nga ang narating ni Joanna. Mula sa mga eskinita ng Malabon hanggang sa mga bulwagan ng Canada, Austria, India, at Thailand. Mabuhay welcomes you to Vancouver. Lumipad ang team ni na Joanna I would like to tell my story. para ibahagi ang kwento ng mga mambabakla sa Pilipinas tulad niya at matuto sa karanasan ng iba. Kamusta yung biyahe sa ibang bansa? Kamusta yung experience na yun? Naku sir, yung una, takot na takot po ako. Grabe yung atog ko. Pero sa huli, kamusta yung experience? Yung po, ang saya. Nakaka-proud po talaga na eto kami dati hanggang eto kami ngayon. Sa kabila ng lumalawak na mga responsibilidad bilang leader ng kanilang samahan, walang tigil pa rin si Joanna sa pagsuporta sa kanyang pamilya. Pagkatapos ng kanyang gawain sa e-waste facility, nagpupunta naman siya sa Bahay Sandigan, isang shelter para sa mga menor de edad at senior citizen. Gusto mo sumayaw? Sayaw tayo. Ha? Gusto mo ba yan? Nagtatrabaho siya rito bilang isang house parent. Naka-brush na pala. Di tulad noon, hindi na raw nila pinag-aawayan ng kanyang asawa ang desisyon niyang magtrabaho. So ngayon, okay na kayo? Ngayon po, masasabi ko po na suportado niya na po ako talaga. At nagkakaintindihan po kami na
Hindi po ako nagtrabaho para lang higitan yung kakayahan niya. Kasi partner niya po ako, sir. Katulong niya ako sa hirap, sa ginawa, sa lahat ng problema. Ayon pa kay Joanna, nadagdagan daw ang kumpiyansa nila sa sarili. Simula nang maipalabas ang kanilang kwento noon. Oh, sandal ka ha. Alam niyo po, sir, mula po nung ma-picture po yung ako bilang nangangalakal, yung mga kababaihan po na dating nahihiya na nangangalakal, ngayon po, hindi na po sila nahihiya. Parang nung in-interview niyo po kasi ako, yung nararamdaman ko, yung nadidiscriminate po kami, talagang ang baba ng tingin sa amin. Nung nagpunta po ako ng Canada, parang yung luha ko po talaga na, eto na kami, hindi na kami gaanong minamaliit nila. Pinapakinggan kita ngayon, parang ang dami mo na ring alam tungkol sa mas malaking papel ng mga nagbabaklas sa pagpapaunlad ng komunidad at ng lipunan. Dahil dati parang hanap buhay lang eh. Opo, dati Ngayon, po, pera lang talaga eh, mahal ko eh. Ngayon po, sir, yung responsibilidad na hindi lang dapat makita natin yung pangangalakal na hanap buhay lang. Kung di dapat maging responsable din po kami bilang mga ngalakal. Na kung ito yung hanap buhay namin, mahalin namin. At at the same time, mahalin din natin yung kalikasan at yung nakapaligid. humaharap pa rin sa matitinding hamon ang mga mambabaklas. Pero ang mga tulad ni Joanna, hindi nalilimutang lumingon sa pinanggalingan. Hoy, ano yung aircon mo dyan? Nabenta mo na? At magpasalamat sa layo ng narating bago muling sumabak sa laban. Magandang gabi. Ako si Atom Araulio. At ito ang Eyewitness. Maraming salamat sa panonood ng Eyewitness, mga kapuso. Anong masasabi niyo sa dokumentaryong ito? I-comment na yan at mag-subscribe sa YouTube channel ng GMA Public Affairs.